Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, isang NPA leader at dalawa pa nitong kasamahan sumuko sa mga otoridad sa Cagayan. Isang LGBTQ member patay sa pamamaril sa Cotabato City. Dekadang rido sa BARM na ayos sa pamamagitan ng mapayapang kasunduan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Tatlong dating miyembro ng New People's Army o NPA, kabilang na ang isang mataas na opisyal, ang kusang loob na sumuko sa mga otoridad. Formal na iniharap ang tatlong rebelde sa ginanap na seremonya sa Conference Hall ng Cagayan Capitol Complex kasama ang 5th Infantry Division ng Philippine Army at Cagayan Police Provincial Office. Kinilala ang sumukong NPA leader na si Karani, ang sinasabing Vice Commander ng Kilusang Revolusyonaryo, Cagayan Valley Comprob Cagayan o KRCVKC at dating squad at platoon leader sa ilalim ng Hendrik Abraham Command. Kasama din nitong sumuko ang mag-asawang sina Kamadel at Carodel na parte ng indigenous group sa lugar. Isiniwalat naman ng NPA leader na wala nang natitirang mga rebelde sa Cagayan dahil sa sunod-sunod na military operations. Iprinisenta rin sa publiko ang mga narecover at isinurrender na armas, bala at iba pang war materials ng mga rebeldeng grupo. Patay sa pamamaril ang isang lesbian habang sugatan naman ang angkas nitong babae sa bahagi ng Parang Road, Quezon Avenue, Rosary Heights 2, Cotabato City nitong Miyerkules ng hapon. Kinilala ang nasawing biktima na si Almira Hamza Uzman, 27 anyos, at residente ng nasabing lungsod habang ang angkas nitong babae ay kinilalang si Jane Erzando Palileo, may asawa at isang businesswoman ng Rosary Heights 2. Ayon sa investigasyon, sakay ng motorsiklo ang dalawang biktima ng biglang lapitan na ito ng riding in tandem saka binagbabarit. Sinubukan pang itakbo sa ospital ang nabaril na biktima ngunit idineklara itong dead on arrival. Narecover naman sa crime scene ang 4 na basyo ng bala habang patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Matagumpay na naresolba ang isang dekadang rido o hidwaan ng angkan sa Kadayangan Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM nitong Martes sa pamamagitan ng dialogong pinangunahan ng Ministry of Public Order and Safety o MPOS. Pinagtipon ng MPOS ang magkalabang pamilya para sa isang kasunduan na may kasamang pagsasalo ng pagkain at talakayan upang palakasin ang pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Sa pahayag ni Minister Jose Muñoz, pinuri niya ang papel ng co-parliamentarian na si Kelly Antao at ang pagsisikap ng iba't ibang sektor sa pagresolba ng alitan at binigyang diin ang collaborative efforts. Patuloy naman ang suporta ng Philippine National Police o PNP sa Alternative Dispute Resolution o ADR program ng MPOS para sa mas ligtas at mapayapang BARM. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.